Question number 1. Consider a tank that is leaking water. Assume that the tank is with the shape of an inverted right cone. The dimensions of the conical tank are a height of 16 feet and a radius of 5 feet. How fast does the depth of the water change when the water is 10 feet high if the cone leaks water at a rate of 10 feet squared per minute? So, una natin gagawin, alamin muna natin kung ano yung mga given na natin. So, simula tayo. Sabi, the dimensions of a conical tank that has a height of 16 feet and a radius of 5 feet. So, set natin yung variable na h. Ito yung height natin as our 16 feet. Next, ang radius natin, sabi daw, or r, short, is 5 feet. Next, how fast does the depth of the water change? So, ang nahanap natin dito ay yung bilis ng tagas ng tubig dun sa mismong cone. So, ano yung dimension na yan? Ay, ano yung pwede nating iset variable dun. So, pwede natin siyang iset na dh dt. Yan yung hinahanap natin. Napi ibang mga given. What is the ngayon, ito naman, depth of the water change. What is the depth of the water na mismo? So, etong h na to, ito yung height ng conical tank. Tapos ngayon, yung isa pang given na height, ito naman yung height ng tubig. Lagay natin, iset natin siya h2. h sub 2, ito h sub given ay 10 feet. Next is the bilis ng pag-leak ng water. So, pwede natin ay 10 feet squared per minute. So, ano pwede nating maging variable dyan? Ngayon, notice. Ito, isipin muna natin tong conical tank. Ang 16 feet na to, ito yan. Ito yung height na yan. 16 feet. Next, yung radius na to, ito yan. Ito yung 5 feet. Ito yung radius. Ito yung height. Ngayon, ano naman tong 10 feet na to? Plus itong 10 feet per second. Ito yung tubig na yan. Ito yung tubig. Ito yung height niyan. 10 feet. Ayan yung h2. Ito yung h sub 1. Ang 10 feet per second. Per minute. 10 feet squared per minute na to. Ay yung pagtagas daw ng tubig. Yun yung bilis. So ano to? Ito yung volume niya kasi. So dv dt. Pwede natin siyang set na ganyan. dv dt. Yan. Yan ang hinahanap natin, yung pagbilis ng pagbaba ng tubig habang tumatagas sa itong nasa baba ng conical tank. So, hanapin natin yan. Ngayon, nakuha natin yung mga given. Pwede natin siya solve. Brain natin. First, hanapin muna natin yung radius para ipalit sa volume ng conical tank. So, ano ang volume ng conical tank? Ito ay 1/3 pi r squared h. Yan. So, magsaset tayo kung ano yung value ng r na to para mahanap natin yung height niya. Gets nyo ba? So, for example, ano ba yung height? 16 feet, radius 5 feet. Hindi naman natin pwede i-substitute na agad yan. Kasi, kailangan natin kunin yung derivative with respect sa
hanapin natin yung derivative with respect sa h. So, kunin natin muna what is radius. So, pwede natin siya isolve na ganito. Radius h equal 5/16. Yan. Lipat na yung h sa kabila. So, r 5h16. So, ang radius natin equals siya sa ganyan. Diba? 5h16. Wait. Barayin mo lang. Yan, naset na natin na 5h16. Ang radius is equal to 5h16. So, pwede natin siya i-substitute dito. Para pwede natin siya i-derivative sa susunod. So, e ang third 5h 16h. Sorry, namuta ko squared. And squared. Then, yan. I-simplify lang natin. Sagot niyan ay 25 by 768 h cube. So, yan na yung volume natin. So, pwede na natin to i-derivative with respect to time para mahanap na natin yung dv dt. So, paano natin kuhanan yung dv dt? dv dt. So, what is the derivative nito with respect to time? So, copy lang natin yan. 25 pi 768 derivative ng h cube. Ano yung derivative ng h cube? 2 h squared. Derivative nito with respect to time dh dt. Yan. So, simplify na lang natin para makuha na yung dv dt. So, simplify 2, distribute natin doon or divide natin to mismo sa 2. Ang magiging sagot 25 by, linaw ba? 768 divide na sa 2. Ang sagot 256. Tapos h squared dh dt. Yan. So, balikan natin yung mga given natin kanina. Ang given natin sa H2 natin, yung height ng tubig. Ano yung height ng tubig natin? 10. Next, ang dV. Ang dV dt natin ay negative 10. Or ito yung bilis ng pagtagas ng tubig. So, substitute na lang natin dito mismo. Wait. dV dt. So, dV dt ay mali. Is equal to, papalitan na natin. Negative 10. Copy lang natin. 25 pi 256. What is h squared? 10.
So, copy. 10 lang yan. Squared. Then, dH dt. Ayan. Ngayon, hanapin naman natin. Ito, ililipat natin ito. Dun mismo sa kabila. Gusto ba? Para mahanap. Ang hinahanap kasi ng dH dt. O bilis. Di ba yung cone? Ito yung tubig. Wait, kita nyo ba? Ito yung cone. Ito yung tubig. Yung bilis ng pagbaba na itong tubig na to. So, yung height ng tubig, yung bilis ng pagbaba niya. Yun yung nanat natin. So, dH dt. Okay? Wait, baray nga lang. Yan. So, tuloyin natin. So, ito yung na-substitute natin. Ang hinahanap lang natin yung mismong dH dt. So, balikan tayo dito. Para mahanap natin yung dH dt, lipat lang natin yung mga variable. So, cancel natin to. 256 divide 258, multiply 256 both side. So, makukuha natin negative 10. 256. Tapos, hanapin natin panalan lilipat to. Divide 25 by both sides. Tapos, divide na rin natin yung 10 squared. 25 pi, I mean. 10 squared dt. Ngayon, lagay lang natin sa calcu. Negative 10 times 256 divided by 25 pi times 10 squared or 100. So, ang sagot natin ay ang dH dt natin ay negative 0.3259, or kung lalawest term natin sa 2 decimal points, ang magiging sagot natin ay negative 0.33. Ang final answer, feet per minute. Yan na ang ating final answer. So, tuloy natin na sa next number. Number 2. A 6 feet tall person walks away from a 10 feet lamppost at a constant rate of 3 feet per second. What is the rate that the tip of the shadow moves away from the pole when the person is 10 feet away from the pole? So, yan. Naalagay muna natin yung mga given and visualize natin yung nangyayari. So, ito yung lamppost. Pwede natin iset yung lamppost as ang L length ng ating lamppost. Equal daw siya sa siya daw ay 10 feet. Tapos, ang ating person 6 feet. Tapos, ang ating dx dt lang is equal sa 3 feet per second. And distance from the pole when the person ng pole mula sa person ay 10 feet away. Nalagay distance 10 feet. So, visualize natin. Ito siya. Sa triangle. Ito yung mismong shadow, buong length ng shadow. Ito yung tao. Wait, lagay natin. Ito yung lamppost. Ito yung person. Height ng person. Ito yung height ng lamppost. Yung dx dt, yun na yung paglakad ng tao mula dito hanggang dito. Basta yung pag-move ng tao away from the lamppost. So, yun siya.
tas ang ating distance, ito siya. Ngayon, ang hanapin natin to para ma-solve natin yung problem. Tas ito namang buong to, ito yung x. Itong s na to, ito yung shadow ng tao, ng person. Okay, so para ma-solve natin yan, pwede nating gawa ng proportion. Since pwede nating to gawan ng proportion, no? So ang mangyayari dyan, p, or the height of the person, divided by s, yung shadow nya, then equal length or height ng pole over d, yung shadow, length ng shadow ng pole from sa lamp hanggang dun sa person. So yan siya. So hanapin natin yung s kasi hindi natin ito alam. So pag yan ay transpose, ang magiging sagot dyan ay s is equal to p times d over l. Ganyan lang natin para di nakakalito. Yan. So pwede natin siya derivative with respect to time. Kasi since ang s ang hinahanap natin at p at ang l may value na, yung d na lang ang wala. So s, so ito lang ang derivative natin with respect to time. p, l, dd, dt. Tapos ito yan, pero sinabi na, nabanggit na kanina, ang dx dt natin ay moving with 3 feet per second. So same lang yan, iladagdag lang natin dito, so p 6 over 10 times 3. Sorry, hindi pa nakikita. So pag pinag times natin yan, 6 times 3, 24 over 10. Ay, sorry, mali to. 18 over 10. Tapos pwede pa nang simplify yan, diging 9 over 5. Ayan. So ang ating final answer ay 9 feet per second. Next number 3. A 10-feet ladder is leaning against a wall. If the top of the ladder slides down the wall at a rate of 2 feet per second, how fast is the bottom moving along the ground when the bottom of the ladder is 5 feet from the wall? So, i-visualize muna natin siya. Ito yung ladder. Ito yung pader. So, meron daw siyang ladder na nakalean sa wall. Visualize na ganyan. A 10-feet ladder. So, let's set this variable as z. Ito yung ladder. So, ang z natin ay merong dimension or haba 10 feet. If the top of the ladder slides down the wall at the rate of 2 feet per second. So, ito daw. Pag ito daw ay bumaba down the wall, pag slide. So, ang nanap natin dito ay rate. So, meron tayong pwedeng dz/dt or kung anumang variable na isa-set pa natin sa mga ibang side. So, mag-set na muna tayo. Ito yung ground. Ito yung x, ito yung y. Sabi sa given, ladder slides down the wall at the rate of 2 feet per second. So, slides down. Mula sa word na yun, bumaba daw, mula dun sa pinaka-y na yun, pababa, yung ladder. So, pwede na iset yun, since height dimension siya, as dy dt, as 2 feet per second. Pero, slides down, sa perspective ng y, pag pababa tayo, ito ay negative, pag pataas, ito ay positive. So, pwede, lalagyan na negative. So, 2. Negative 2 feet per second. Next, how fast is the bottom moving along the ground when the bottom of the ladder is 5 feet from the wall? 5 feet. So, ang x natin
x natin ay 5 feet. Tapos, ang ating hinahanap ay dx dt. Kasi ito, nahanap natin yung pagpunta neto, papaganon. Isipin natin yung ladder. Diba? Pag nakaganyan siya. Pag ito bumaba, lalayo din etong pinaka-base niya papunta sa right side. So, hindi siya magiging negative. So, positive lang siya. So, dx dt ang ating hinahanap. Okay? So, para maganda, para ma-solve natin, alamin muna natin kung ano yung y. Para magagamit dyan, para natin mahanap yan, is using Pythagorean theorem. So, lipat tayo dito. So, set. Since ito yung hypotenuse, x squared plus y squared is equal g squared. So, substitute lang natin. X is equal to 5. So, 5 squared plus y squared. C is 10 squared. Yan. So, transpose lang. So, y squared is equal to 10 squared minus 5 squared. Next, wait. Pray lang natin para may space. Lipat natin dito. What's y? Yan. So, what's y? I-simplify natin. 100 minus 25 y squared is equal to 75. Then, square root both sides. Y is equal to square root of 75. Yan ba? Yan. Square root of 75. Pwede pa natin simplify yan. Ang meron tong factor 25 times 3. Then, ano yung square root ng 25? 5, lalabas lang natin. Kita nyo ba? Yan. Y is equal to 5 square root ng 3. So, yan ang ating y. Susulat na dito para hindi na nakalimutan. 5 square root of 3. Barayin lang natin para meron tayo sa next step. So, ayan na. Next naman natin, hahanapin ay ang dx dt. Pero wala pa tayong dz dt para sana pwede rin tayo mag-Pythagorean. So, pwede natin isipin na ganito. Since hindi naman natin pwede assume na nag-move mismo yung ladder, ang nag-move lang ay yung pagbaba at yung pag-increase ng length or yung pinakadulo ng ladder papunta dito sa kanan. So, hindi natin ma-imagine na pwede tayong magkaroon ng dz dt habang nahuhulog yung ladder. So, pwede natin set ng dz dt as 0. Dito tayo sa baba na solve para may space. So, ang ating dz dt is equal to 0. Nagets nyo? Ulitin ko. Since ang dimension ang pinakatuktok ng ladder ay bumaba, yun yung dy dt natin, at eto nag-increase doon, dx dt, hindi tayo maka-imagine ng dz dt or yung rate ng ladder na hindi maapektuhan yung y at x. So, pwede siyang, 0 lang siya. Gets nyo? So, I hope clear yun. So, kompleto na. Pwede natin ito gamitan ng Pythagorean theorem. So, pwede na natin rin yung iba. So, derivative with respect to time ng kanina lang ng x
squared y squared, plus z squared. Yan. Derivative lang yan. So, 2x derivative with respect to time, it is 2x dt plus 2y then dy dt is equal to 2z dz dt. Okay? So, substitute lang natin yung mga variable. Ang ating 2x dt ay negative 2. Ang ating x ay equal siya sa ang ating x ay 5. Ito yung layo ng ladder sa wall. So, ito ay 5. Times na isa po. Sana clear pa. So, solve mo na lang ito para mas madalan tayo, no? Plus 2. Ano ang ating y? Ito yung sinulad natin kanina. Ito ay 5 square root of 3. Ano yung dy dt natin? Ito ay negative 2. Sulat na lang nandito. Hanggang tuloy. Is equal to 2z. Ano ating z? Ito yung length ng mismong ladder. So, then, ano yung dz dt natin? Ito yung hinahanap. Ito yung hindi natin nahanap. Hindi natin ma-imagine na mahanap. So, ito yung 0 natin. Sorry, sa words. So, yan. Sorry, made a mistake. Yung dx dt pala natin mali. Hindi siya negative 2. Ito ay dy dt lang siya. So, yan. Ito ay dx dt. Sorry, pangit kasi sulat. Ang pangit ng marker, guys. dt. Yan. So, yan. Simplify lang natin. Wait, try na magbara. Para may mas malaki time space. Since nalagay naman na natin yung mga variable na kailangan. Wait. Yan. So, isolve na natin sa isa, no? Kada variable. So, ito yung z sa z natin. 2 times 10 is 200 times none sa 0. Ito ay magiging 0 na. Para mas lumit ang ating space, yan, 0. Ngayon, ang hinahanap natin na yung dx dt. So, pwede natin ito ilipat dito by minusing, minusing, I don't know kung word yun, minusing 2 times 5 square root of 3 times negative 2. So, pwede na siya lipat dito. Siyempre, makakancel na dun dahil minus natin. Negative 2, 5, pi, square root of 3 minus 2. Yan. So, siyempre, cancel na yan. So, open na ba rin. Isulat natin yung mas maayos. So, ganito siya pag sinulat. 2,5 dx dt equal to negative 2 5 square root of 3 negative 2. Yan. So, solve na lang natin yung dx dt. Divide natin 2 and 5 both sides para makancel. So, yan. Ito na ang ating dx dt. So, pwede naman natin simplify. Simplify lang natin. Calculate. Negative 2
times natin sa 5 square root of 5 times square root of 3 times negative 2. Then, divide natin sa 2 times 5. Ang ating sagot ay, ang sagot ay 3.46. 41016. So, ang ating dx dt sa 3.4641 or sa in 2 decimal places 3.46. Ano ang ating unit? Feet per second. Yan. So, next problem. Number 4, a cylindrical container with circular base is to hold 64 inches cube. Find its dimensions so that the amount surface area or surface area of metal required is a minimum when the container is a closed can. So, to find the dimensions ng isang cylindrical container na minimize yung amount ng metal required or yung mismong surface area, pwede tayo magsimula sa mga given. So, since given yung volume, hanapin natin yung radius. Ito yung volume niya kasi sinulat ko na. Dimensions ng mismong volume. So, we have radius and height. So, ito yung mismong radius, yung ng circular base, and the height of the cylindrical container. So, ang next naman natin hanapin na formula ay yung surface area. Since ang surface area ng cylindrical ay ng cylindrical container is the sum of lateral surface area and the two circular bases. So, dalawa. 2. Ito yan. 2 pi r, and 2 pi r each. Ito yung formula ng ating surface area. Or set na lang natin siya as A, ano? Next. Since given na ang ating volume kanina, value ng volume ay 64. Since given yan, set lang natin dito. Volume is equal to 64 or pwede naman na dito palitan. Mismong volume para di na take up ng maraming space. 64. Yan, nabasa ba? Now next, express the height in terms of r using the constraint. Ang ating constraint, ito. So, paano natin hanapin yung ating height? I-divide lang natin pi r squared para makancel yung both sides. Divide lang natin sa pi r squared. And ang ating h, set mo natin ay 64 pi r squared. Okay? So, palitan natin. Ang height natin is equal to 64 pi r squared. Yan. Next, replace natin ang ating height dun sa... Sorry. Sorry. Yan. So, replace natin ang height mula dito sa ating constraint dito sa ating surface area. So, pwede lang natin itabi lang lang ito. Set natin sa gilid. (64 pi r squared). So, ito yan. Papalitan lang natin yung h ng 64. Mawala ng tinta. Ng 64 pi r squared. Yan. Excuse me. So, simulan natin ang
pag-solve. So, pwede mo na natin ito i-simplify. 2 pi r times 64 over pi r squared. Ang magiging sagot lang dyan, if you use calcu, 128 over r. Okay. Now, kailangan natin gawin yung derivative na itong surface area na to. Para mahanap naman natin ang critical points when we set our surface area equal to 0. So, anong derivative na itong mga to? A prime equal, derivative na to ay 4 pi r plus 128 r squared. So, ayan. Now, siset natin yung A, ang surface area natin equal to 0. And, para hindi tayo mag-take so much space, 0. Yan. Then, ang hinahanap naman natin ngayon ay yung value ng R. Paano natin gagawin yan? Sorry, mali. This is negative. Okay. Pag dinerivative natin siya, negative. Wait lang. Negative siya. Okay. So, next tayo. Paano natin siya solve sa R? Una, gawin muna natin, pwede pag na-minus yun itong dalawang to, no? So, pwede natin ito i-set. I-multiply ito sa r cubed, r squared over r squared. So, para maging same na sila ng base, ang maging sagot dyan, r cubed tapos r squared cube. Tapos, pwede natin ito lipat dun sa kabila. Times lang natin both sides sa r squared para makancel ito. Pwede na ito mawala. Since r squared ay anything yung multiply with 0 is still 0. So, ito na yan. Next, pwede natin ilipat yung isa. Lipat na yung negative 128 dun sa kabila. So, 128 is equal to 4 pi r cube. We add 128 dito and dun sa both sides. Now, to find the r, divide 4 pi both sides. So, 4 para makancel dito sa kabila. Next is to find cube root na itong dalawa para makancel itong cube ng nasa r. So, pag kinube root natin yan, r is equal to the cube root of 128 over 4 pi. Yan. So, pwede pa naman natin to simplify, no? Since 128 is divisible by 4, so 128 divided 4 is 32. So, ang ating r, its simplest form is the cube root of 32 over pi. So, yan ang ating r. Okay? Next, barin lang natin na para may space pa tayo. So, yan na. Sunod ka na dito sa gilid para hindi siya makabulo. Ngayon, ito na ang value ng ating radius. Ngayon, next naman natin ay hanapin natin yung value ng ating height. So, ito ang ating constraint. Ilipat lang natin yung r dito sa ating constraint or substitute.
So, 64 ang ating height is equal to, kita nyo ba? 64 over pi. Tapos ang ating r, edi substitute lang natin. Cube root 32 per pi squared. So, yan ang value ng ating h. Ngayon, kung ikakalculate natin to, parehong height and radius, ang magiging sagot natin ay 4.34 inches. And ang ating radius ay 2.17 inches. So, yan ang ating sagot. So, next for our last problem is number 5. Consider f x where x is equal to x squared plus x plus 1. Now, we need to determine the intervals where f is increasing or decreasing, the local minima and maxima of f, the interval where f is concave up and concave down, and the inflection points of f. So, let's start. Unahin mo natin sila. Yung una. Intervals where f is increasing and decreasing. So, paano hanapin yun? So, una, hanapin muna natin derivative ng ating given na function. Derivative ng f of x is, prime of x, 2x plus, 1. So, to find the interval, we need to set 2x plus 1 equal to 0. So, equal natin sa 0. So, minus, we need to take away 1 from both sides. So, ito magiging 1. Cancel. Cancel yan. Magiging negative 1. Then, divide 2 both sides to cancel 2 from the left side. So, ang matitira lang sa atin ay ang ating x. X is equal to negative 1 over 2. So, yan ang ating value ng x, no? So, try natin ilagay sa graph. Ito yung location ng ating point. Negative 1. 2. Yan. Excuse me. Infinity to negative infinity. So, let's try maglagay tayo ng value from that is from the right side ng negative 1/2. So, try natin 0. Kung malaman natin ito ay decreasing or increasing, so lagay lang natin ng 0 sa derivative nito kanina. So, balik natin. Sorry. So, if plug in 0 sa derivative na itong function natin talaga, we get 2 times 0, 0 plus 1, so 1. So, ito yung increasing. So, with that knowledge, malaman natin na ang f, ang function natin ay increasing from the interval of negative 1 hanggang positive infinity. So, syempre, malalaman natin decreasing siya from negative infinity to negative enough. So, these are increasing. Ito naman ay decreasing. Ayan. So, ito ang ating answer sa intervals where f is increasing or decreasing. So, next,
the local minima and maxima of our function. So, paano natin hanapin yun? So, take note, ang ating local maxima ay merong graph na ganito. Concave up. And pag local minima naman, we have ganitong graph. Okay? So, yan. Keep that in mind muna. So, to find first our local minima, sorry. So, meron tayong x eh. Ngayon, hanapin naman natin yung y variable. So, paano natin gagawin yun? Let's just substitute the x mula sa ating na nakuha natin sa derivative, tapos substitute natin yun sa pinakauna nating function. So, kakaroon ng negative 1/2 squared plus negative 1/2 plus 1. Yan. If we multiply that, solve this problem, ang makukuha nating sagot ay 3/4. Yan. So, ang y natin ay 3/4. Note, ang x, ito yung location ng ating critical point. Now, y is the value of our minima. I mean, x the location of our minima. And y is the, value of our minima. So, note, ang x squared plus x plus 1 has a graph like this. Then, ayan yung sinabi natin kanina, ito ay graph din ng minima. So, ang ating function has a minima graph. So, ang ating final answer sa ating minima ay ang ating x value, negative 1/2, and yung y value natin, 3/4. Since ang ating value ay ang ating graph ay minima, hindi tayo magkakaroon ng maxima. Pwede natin i-test natin yan sa susunod na sa next question. So, ang ating minima ay ito. Ang ating maxima ay none. Okay, so next question tayo. Barayin ko lang ito. So, the intervals where f is concave up and concave down and the inflections of point f. So, sinasabi natin na ang graph natin ay ganito. Ganyan siya. Yan. Since hindi naman natin to pwede ibago na maxima, yun nga, in-explain natin kanina. So, ang maxima natin kanina ay none. So, it makes sense kung ang magiging concave down natin ay none din since ang ating graph ay concave up lang. So, ang ating hahanapin lang ay ang concave up. So, sinasabi lang dito, hanapin natin yung intervals na kapag sinubstitute natin sa ating function, ay ganito pa rin yung graph niya na concave up. So, since ito ay function na kahit anong value ng x na i-substitute natin dito sa ating function na to, ang graph ay magiging similar lang din sa ito. Pwede magbago, but it will still be, pwede magbago yung itsura, pero ang magiging orientation ng ating concave will still be up. So, sana gets nyo. So, yun ang ating value or intervals ng ating f where it is concave up. So, sulat na con up and con down is from negative infinity to infinity and none. Okay, so ulit natin, concave up siya kasi no matter
what we substitute from our function x dito, x squared plus x plus 1, it will still be oriented up. But since we don't have a concave down and wala tayong local maxima, wala rin tayong concave down. So, yan. And the final question, parahin mo lang. So, final, the inflection points. So, excuse me. The inflection points of our function f. So, ano ba yung meaning ng inflection point? Ayan. Inflection point is a point on a curve when the curve changes its concavity. More precisely, it is a point where the second derivative of the function changes sign. So, ayan na. So, ang inflection point daw, ito yung pagbabago ng concavity ng ating function. So, ito makikita naman nandito Kasi mula sa ating mga previous sagot, ang ating local minima ay mayroon tayong sagot doon. Ang ating wala lang ay yung local maxima. And our concave down is none then also. So, pwede naman natin sabihin agad na ang ating inflection point ay none since hindi siya nagbabago. Pero pwede natin siya i-test using the second derivative. Sabi daw sa definition ng inflection point, kapag daw nag-change sign ng yung function, tas sineged derivative natin, tas nag-change sign, meron siyang inflection point. So, test natin. Ito siya. X squared plus x plus 1. Ang first derivative niya ay 2x plus 1. Ang kanyang second derivative ay 2. Nag-change sign ba siya? Ito ay positive pa rin. Ito ay positive pa rin. So, we can conclude ng ating inflection point is none, or our function does not change its concavity. Okay, so yeah.